kayo'y tumayo. Ama naming Yahuwah, dumating na ang araw, ang oras ng aming pagsamba po sa iyo. Kasama namin ang aming mga sambahayan. Inihanda namin ang aming sarili sa oras na ito upang ikaw ay aming mapaglingkuran. Ikaw ay sambahin namin. Purihin ang iyong banal na pangalan. Ama, salamat ng maraming. Dinulugtungan mo ang aming hiram na buhay. Binibigyan mo kami ng lakas ng aming pangangatawan. Bagamat kami naghihina paminsan-minsan, Ama. Kung minsan, Ama, kami nadadaig. Ngunit iniunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Sinasagip mo kami. Iniingatan mo kami. At binibigyan mo ng solusyon ng aming mga problema. Salamat, Ama. Paglilingkuran ka namin sa oras na ito. Ama naming Diyos, ang aming hinihingi lamang. Kung maaari sana samahan mo kami sa oras ng pagsamba. Madama namin ang iyong presence, Ama, sapagkat ito'y nagpapalakas sa amin, sa aming pamumuhay sa magulong sanglibutan ito. Itong mundo ay pahirap ng pahirap. Ama naming Diyos, kung minsan nadadaig ang iyong mga alipin. Kung minsan, Ama, nakakalimutan ka namin. Ang aming hiningi sa iyo, bigyan mo kami ng lakas. Bigyan mo kami ng mga pangailangan namin. Magamit namin sa aming paglilingkod po sa iyo. Tulungan mo ang aming mga anak, ang aming mga apo. Sana walang maiwan sa daan. Dugtungan mo pa ang buhay ng iyong mga magulang, upang maakit kami. Maakit ang aming mga anak sa tuwastong paglilingkod po sa iyo. Dala namin ang aming munting handog. Hindi upang babayaran namin ang mga utang namin naman sa iyo. Amin ang mga dinadalangin sapagkat ito'y unti lamang. Alam mo naman ang kakayahan ng iyong mga lipid. Maging dapatin mo sana ang aming munting handog. Magbigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na harapan. Tulungan mo ang aming pamumuhay araw-araw. Tulungan mo ang aming hanap buhay. Sana bigyan mo kami ng sapat magamit namin sa aming pamumuhay sa magulong sanglibutan ito. Ngunit kung yung lulubin, bibigyan mo kami ng sagana. Ama naming Diyos, kami magpapasalamat po sa iyo. Sana magamit namin ito sa iyong kapurihan. Magamit namin sa pagtulong sa aming mga kapatid na nangangailangan. Sama-sama kaming sa maglilingkod. Pupupuri sa iyong banal na harapan. Ibabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan. Ibabalik namin sa iyo ang lahat ng karangalan. Sapagkat kami ay iyong abang alipin. Ama naming Diyos, kung bibigyan mo kami ng masagana, bigyan mo kami ng masaganang puso, may balik namin sa iyo. May tulong namin sa aming mga kapatid na nangangailangan. Pagalingin mo ang aming mga kapatid na may sakit. Kung hindi sila nakasama namin sa ganitong pagsamba, alam mo ang mga kadahilanan.
Ama naming Diyos, paalalahanan mo sila upang sa susunod naming pagsama-kasama namin, pupupuri sa iyong banal na harapan. Ama namin at Panginoon namin Yahushua, Panginoon, tagal na kami nag-antay sa iyo. Totoo, handang-handa na kami sa lubong sa iyong pagbalik. Panginoon, sana huwag mong kalilimutan ng bawat isa sa amin sa iyong pagbalik. Kung maaari, dagdagan mo po sana ng Ama ang aming buhay upang, Panginoon, kami makasalubong sa iyo. Kasama namin ang aming mga anak, ang aming apo. Walang maiwan sa daan. Ang aming Diyos, Yahuwah, ako'y bumabalik po sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. At ang iyong kakasangkapaning busis na gagamitin sa oras na ito, ibuhos mo sana ang iyong masaganang kapangyarihan. Huwag mong titignan ang kanyang tauhan, kundi bigyan mo siya ng masaganang kalulungan galing sa iyo. Tumahal ka sa kanyang labit, kanyang puso. Alang-alang sa aming lahat na nakikinig, kaming lahat ay lumakas sa pananampalataya, lumakas sa paglilingkod po sa iyo. Ang maraming Diyos, lubos ang aming pagtitiwala. Tinanggap mo ang aming paglilingkod sa iyo. Tinanggap mo ang aming pagpapasalamat. Ang lahat na ito ay aming hinihinarang sa ngalan ng iyong anak, Yahushua, ang Masiyah. Amen. Mga mahal na kapatid, sa ating pong paglalakbay na espiritual, may mga pagkakataon po na dumarating sa atin ang iba't ibang pong pagsubok at tukso sa buhay. Ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng mahalagang gabay kung paano po natin haharapin ang mga ganitong pagsubok. Sa sulat pa lang na Apostol Santiago, ipinapaalala na po niya na hindi sapat na maniwala lamang tayo kay Yahushua, dapat din po nating ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan po ng ating mga ginagawa. Sa mga turo po ng mga apostol, makikita natin kung gaano po kahalaga na pagsamahin po natin yung pananampalataya, yung karunungan, at ang paggawa po ng mabuti. Ipinapakita din po sa atin na ang tunay na tagasunod po ng ating Panginoong Yahushua ay hindi lang po basta nananampalataya, kundi isinasabuhay ang tama at mabuti. Lalo po sa harap ng maraming at matitinding pagsubok. Sa ganitong paraan, lumalago at lalago po tayo ng espiritual at natuto po tayo kung paano magiging mabuting tagasunod po ng ating Panginoong Yahushua sa araw-araw po ng ating pamumuhay. Kaya magsimula po tayong mag-aral. Paano po hinikayat at binigyan ng inspirasyon ng Apostol Santiago ang mga tagasunod ni Yahushua na mapagtagumpayan po ang mga hamon na maari nilang harapin?
Basahin po natin dito sa aklat ni Santiago, sa kanyang 1:2 hanggang 4 po, ganito po ang ating mababasa. Mga kapatid, magalak kayo kapag dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Paano po hinikayat at binigyan ng inspirasyon ng Apostol Santiago yung mga tagasunod ni Lucia para mapagtagumpayan po nila yung hamon na maaari po nilang harapin? Ang sabi po sa talatang ating nabasa, nagtuturo siya na dapat po tayong magalak. Dapat po tayong magalak kapag dumaranasan po tayo at dumaran tayo sa mga iba't ibang uri po ng pagsubok. Maring iba, pag dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok, nababagabag na. Nasisiraan na po ng loob. Pero tayo, tinuturuan po tayo na sa gitna po ng hinaharap natin maraming pagsubok, dapat po tayong magalak. Bakit po tayo dapat magalak sa gitna po ng dinarating pagsubok? Nandyan din po ang sagot sa talang binasa natin. Ang sabi sa atin, nagbibigay po ito ng katatagan sa ating pananampalataya. Yung katatagan po, kailangan po nating hanggang sa wakas. Sana po ang kadahilanan, kaya kinakailangan natin ng katatagan hanggang wakas. Ang sabi sa talata, upang tayo po'y maging ganap at walang pagkukulang. Yan tanong, sino po ang may kalooban na makamit natin ang pagiging ganap sa wakas sa pamagitan po ng pagdaan sa ibang uri ng pagsubok sa ating buhay? Basahin po natin doon sa English version po sa James chapter 1 verses 2 up to 4. This is what's written. My brothers and sisters, you will have many kinds of trouble, but this gives you a reason to be very happy. You know that when your faith is tested, you learn to be patient in suffering. If you let that patience work in you, the end result will be good. You will be mature and complete. You will be all that God wants you to be. Sino po may kalooban na makamit natin ang pagiging ganap sa wakas sa pamamagitan po ng pagdaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay? Sa atin sa Ingles, si Yahuwah po ang may kalooban. Kaya si Yahuwah din po ang may kalooban na tayo po ay dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok sa ating buhay. Kaya pala tayo tinuturuan na tayo maging masaya. Bakit po? Sapat kasama po tayo doon sa plano ni Yahuwah na tayo po ay maging ganap hanggang sa wakas. Bakit ninanais po ng ating Panginoong Yahuwah na makamit po natin yung pagiging ganap sa wakas? Basahin po natin sa next line. Sa Mateo, ganito po ang sulat. Kaya, maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. Bakit po ninanais ni Yahuwah na makamit po natin yung pagiging ganap sa wakas? Sapagkat ang ating Diyos, ang ating Ama, ang ating Panginoong Yahuwah ay ganap. Gaya din po yan nasusulat doon sa 1 Pedro 1:15-17, ang sabi niya, ang Diyos ay banal. Kaya dapat din po tayo magpakabanal. Bakit po tayo dapat maging banal at dapat maging ganap tulad ng ating Diyos na si Yahuwah? Dito po sa Genesis, pabasahin lang po natin, nakasulat po dyan, kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Bakit po na nahanapan tayo na maging ganap at banal? Sapagkat nilalang tayo ng Diyos, nilalang po tayo ng ating Panginoong Yahuwah ayon sa kanyang sariling larawan. Sino pa pong apostol ang nagsabi sa mga tagasunod po ni Yahushua na ang hamon ng maraming pinagdaraanan ng pagsubok
ay maari pong magdalas ng kagalakan sa atin. Sino pa po? Basahin po natin sa next slide. Sa Roma, sa kanyang 5, ang talata po ay 3:5. Ganito po mabasa. Hindi lamang iyan. Ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam natin ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Sino po ang ibang apostol na nagsabi sa mga tagasunod ni Yosia ng hamon ng maraming pinagdaraanan ay maaaring magdala po sa atin ng kagalakan? Si Apostol Pablo. Makikita natin po, iisa. Iisang espiritu ng mga tunay na tagasunod ni Yahushua. Kaya, ang sabi, ang stand, ikagagalak po natin yung kahirapang tinitiis natin dala ng mga pagsubok po sa buhay. Kaya, kung mapapansin po natin sa binasa natin, yung pagsubok po sa buhay ay isang proseso. Tingnan niyo po. Sa pagdaranas po natin ng mahirap na pagsubok, natututo po tayo magtiis. Natututo po tayo magtiyaga. Yung pagtiyaga, yung pagtitiis na natin natutunan, nagbubunga naman po ito ng mabuting pagkatao. At ang mabuting pagkatao po ay nagbubunga naman ng pag-asa. Anong pag-asa ito? Yung pag-asa na makabahagi tayo doon sa kadakilaan ni Yahuwah. Pag-asang hindi tayo mabibigo. Bakit po? Dahil sabi sa talata, ipadadama ni Yahuwah ang kanyang pagmamahal sa atin. Sa anong paraan? Sa pamamagitan po ng pagbuhos niya ng kanyang espiritu sa ating pong mga puso. Kaya wala tayong dahilan na hindi tayo magiging masaya kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok, sapagkat nahahayag sa atin po yung pag-ibig na Yahuwah sa atin. Sino po ba nagturo at nagikayat sa mga apostol na harapin at paghandaan yung mga hamon sa kanilang buhay? Basahin po natin sa next slide. Nakasulat po sa 1:16-32-33. Ganito po ang ating mababasa. Narito, ang oras ay dumarating. Oo, dumating na. Na kayo'y mangangalat ang bawat tao sa kanya-kanyang sarili. At ako'y iiwan niyong mag-isa. At kayo may, hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Ang magabagay na ito ay sinita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong kapigitan, ngunit laksan niyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Sino po nagturo at nagikayat sa mga apostol na harapin at paghandaan po yung mga hamon sa kanilang buhay? Ay yung Panginoong Yahushua. Sabi niya, hindi mawawala sa atin yung kapigatian. Yung mga mahihirap na pagsubok sa buhay natin. Kaya walang dapat po tayong ipagtaka. Para sa mga tagasunod ng ating Panginoong Yahushua, is a normal fact of life para sa atin po. Ano pong payo ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang mga tagasunod? Sabi niya, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong panghinaan ng loob. Bakit po? Sapagkat si Yahushua na ating Panginoon nagbigay ng halimbawa. Anong halimbawa na ito? Sinabi niya, ako mismo, dinaig ko ang salibutan. Dinaig niya ang lahat ng kahirapan, lahat ng pagsubok sa kanyang pinagdaanan. Ano po ang kanyang mensahe sa atin, mga kapatid? Kung ating Panginoong Yahushua nagtagumpay sa lahat ng mga pagsubok, tayo din po, magagawa din natin ang daigin ang mga pagsubok na dumarating po sa ating buhay. Paano po natin mabisang matatagumpayan, papagtatagumpayan yung mga hamon po na
kinakaharap natin sa araw-araw nating pamumuhay. Paano kaya? Basahin po natin sa next slide. Ito po ang sagot. Sa Santiago po sa 1:5 hanggang 8, ito po ating mababasa. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at iyon ay ibibigay sa kanya. Ngunit, humingi siya may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Sapagkat ang taong iyon ay hindi dapat magakala na siya'y tatanggap ng anong bagay mula sa Panginoon. Siya ay isang taong nagdadalawang isip, di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Paano po natin mabisang mapagtatagumpayan yung mga hamon na kinakaharap po natin sa araw-araw po ng ating pamumuhay? Sabi, ang sagot po sa atin, humingi po tayo ng karunungan kay Yehova. Anong karunungan po na hihingi natin kay Yehova? Kung paano po natin mapagtatagumpayan, paano po natin malalampasan ang lahat ng mga uri ng pagsubok na ating pong pinagdaran sa iba't ibang hamon po sa ating buhay. Alam niya, ang Diyos natin hindi natutulog. Ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Alam niya po ang ating pinagdaraanan. Alam din niya ang ating hinaharap. Sa kanyang kapangyarihan, alam din niya ang tamang lunas po. Ang tamang paraan para papagtagumpayan po natin yung lahat ng mga pagsubok po sa ating buhay. Kaya hihingi tayo ng karunungan. Ang sabi niya, magbibigay siya ng karunungan na sagana. Sa ibang version ng talata, si Yahuwah po ay hindi maramot magbigay ng karunungan sa sino man ng mga humingi. Yan ang kondisyon. Doon sa humihingi po ng karunungan upang malutas ang pinagdaraan ng mga pagsubok. Sabi sa talata, humingi tayo ng may pananampalataya, mga kapatid. Humingi po tayo ng may pagtitiwala, mga kapatid. Anong ibig lang sabihin yan? Huwag tayong mag-aalinlangan. Huwag po tayong magdududa sa ating hinihingi. Paano po nahayag ang pag-aalinlangan o pagdududa? Para siyang alon. Ikunumpara sa alon sa dagat. Tinatangay, pinapadbad ng hangin, papunta rito, papunta doon. Kung saan doon ang hangin. Nagdadalawang isip siya. Walang katiyakan ang kanyang pag-iisip. Ano po ang sama kung ang paghingi natin ng karunungan kayo ay nahaluan po ng pagdududa? Nahaluan po ng pag-aalinlangan, natatanggapin niya yung kanyang hinihingi. Sabi sa atin, huwag ka nang umasa pa na may tatanggapin ka kay Yahuwah. Totoo, hindi siya maramot. Nabibigay siya ng sagana, pero ayaw niya na kapag humingi ka, nag-aalinlangan ka sa kanya. Bakit? Parang minamalit mo yung kakayahan at kapangyarihan ng ating Panginoong Yahuwah na maibibigay sa atin yung ating mga hinihingi sa kanya, mga bagay na makabubuti po sa atin. Ang Diyos natin hindi magbibigay po yan. Ikasasama natin. Bawat biyaya, bawat bagay ibibigay sa atin, makabubuti po yun sa atin, mga kapatid. Gaano po kahalaga yung mapakumbabang paghanap ng banal na gabay at karunungan po mula sa ating Panginoon Diyos. Basahin po natin sa next slide, sa Kawikaan 2:6-8, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat si Yahuwah ay nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig nagmumula ang kaalaman at kaunawaan. Pinaglalaanan niya ang matwid ng magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa mga lumalakad na may katapatan upang mabantayan niya ang mga landas ng katarungan at maingatan ang daan ng kanyang mga banal. Gaano po kahalaga, mga kapatid, yung mapagkumbabang paghanap o paghahanap ng banal na gabay at karunungan mula po ito sa ating Diyos. Sabi diyan, si Yahuwah po ay pinagmumulan ng kaalaman at kaunawaan.
Kaya ang ating pong Panginoong Yahuwah ang nagbibigay po ng karunungan na ating pong kailangan. Kaya ang banggit sa Biblia, kung mapapansin niyo mga kapatid, ang ibibigay na karunungan ay magaling na karunungan. Ano ibig sabihin? Ay, hindi basta-basta. Magaling na karunungan ang ibibigay sa atin ng ating Panginoong Yahuwah. Sino po o kanino niya inilalaan? Pag inilalaan, inireserve. Kanino niya inilalaan yung itong magaling na karunungan? Tinukoy sa atin para doon lang po sa matwid. Para doon lang po sa lumalakad na may katapatan kay Yahuwah. Kaya lahat po ng pangako ng ating Panginoong Yahuwah may kondisyon. Pag humingi ka, dapat may pananampalataya. Huwag kang magdududa. Ibibigay sa iyo, kanino? Kailangan ka mang mga tuwid. Kailangan kang maging tapat ka sa ating Panginoong Yahuwah. Paano binigyan diin ng ating Panginoong Yahuwah po yung kahalagahan ng kayamanang espiritual kaysa kayamanang material? Basahin po natin sa next slide. Sa kanya Mateo 6:19 po hanggang 21. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo. Dahil dito ay mga insekto at kalawang na sisira sa inyong kayamanan. At may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasa ng inyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Paano po binigyan diin ng ating Panginoong Yahushua ang kahalagaan ng kayamanang espiritual kaysa kayamanang material? Ang sabi sa atin ay binigyan din ng diin upang unahin po natin. Upang bigyan po ng prioridad, priority po. Ang alin? Yung pag-iipon po ng bagay na espiritual. Espiritual na kayamanan sa langit. Kaya sa pag-iipon, pag-aalaala, wala natin pag-iiyangan. Mga kapatid, ang alin? Yung material na kayamanan. Bakit? May sisira niyan eh. Mawawala yan. Papaparam yan. Nananakaw yan. Kaya pag doon natin inlagak ang ating pag-asa, ang ating katapatan sa material na mga material na bagay, pag lumipas yun, kasama doon ang ating pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, unahin po natin yung kayamanan sa langit. Doon lang sa kayamanan ano ka, meron kang dolyar? Ano ang buying power ng dolyar, mga kapatid? 7 cents to $1. Hindi wala nang kwenta. Wala nang halaga. Kung doon tayo nangahawak sa material na bagay, totoo, mawawala lahat siya. Pero anong espiritual na kayamanan natin, mga kapatid? Yung tunay na buhay. Ang tanong ay, mawawala ba yung tunay na buhay na siyang ating espiritual na kayamanan? Hindi po. Anong katunayan? Kung babasahin po natin sa Colossus 3:2, yung tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Safekeeping. Garantisado, hindi mawawala. Ang tunay na buhay na ating espiritual na kayamanan. Kaya sabi yan, kung nasaan ang kayamanan natin, andun din ang puso. Kaya, tanungin natin mga kapatid, ang ating sarili. Nasaan po ang ating pusong nakalaga? Sa material na kayamanan, na mawawala sa anumang kadahilanan, o ang espiritual na kayamanan? Paano natin binibigyan priority? Espiritual na kayamanan o kayamanang material? Tanong, paano po tayo makapag-iipon ng espiritual na kayamanan? Basahin po natin dyan sa same slide. Sa unang Timoteo sa kanya 6:18 hanggang 19 po. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa,
na sila'y maging handa sa mamimigay, maibigin sa pamamahagi, na nagtitipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Paano po tayo makapag-iipon ng espiritual na kayamanan? Ang sabi diyan, gumagawa tayo ng mabuti. Kahit pa na nasa gitna tayo ng matitinding pagsubok, gumagawa tayo ng salita, utos ni Yahuwah. Sabi niya, nagsisiyaman sila sa mabubuting gawa. Patuloy ang pagsunod nila sa utos ng ating Panginoong Yahuwah. Anong nagagawa? Kung gumagawa tayo ng buti, patuloy ang pagsunod natin sa mga utos ng ating Panginoong Yahuwah. Nandiyan din ang sagot, mga kapatid. Nagtitipon tayo sa ating sarili. Hindi sa iba. Kanya-kanya tayo ligtas. Nagtitipon tayo sa ating sarili ng isang mabuting kinasasaligan para doon sa panahong darating. O may plano. May plano tayo doon sa panahong darating. Anong plano natin? Yung planong espiritual na kayamanan. Kaya ang plano, pagtitipon ka, manghahawak tayo doon sa buhay. Anong klaseng buhay? Yung tunay na buhay, mga kapatid. Kaya yung iba, nagtitipon material. Tinitingnan yung hinaharap. Saan sila nananangan, mga kapatid? Dito lang sa buhay na ito, mga kapatid. Dito lang. Ang buhay ito'y papanaw. Material papanaw. Pero yung espiritual na kayaman, nitunuloy mo, nananangan sa buhay. Tunay na buhay. Kaya, huwag tayong mag-focus sa mga material na bagay. Totoo, kailangan po natin yun. Totoo, kailangan natin mabuhay. Pero hindi yun ang kasyamaan bilang mga tinawag ng ating Panginoong Yahushua. Yan ang pong maaaring makapagpamak naman sa atin. Sa ating espiritual na pamumuhay at ang ating kaugnayan sa Diyos. Ito po na maaring humantong din po sa kamatayan. Basahin po natin sa next slide. Ganito po ang ating mababasa. Mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Huwag sabihin ng sino man kapag siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama at hindi rin siya nanunukso sa sino man. Ngunit, ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila at nakakit ito. At kapag ang pagnanasang iyon ay nipaglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag malaki na, ay nagbubunga ng kamatayan. Ano po maaaring pang magkapagpamak sa ating espiritual na pamumuhay, ating kaugnayan sa Diyos, na maaaring humantong din po sa kamatayan? Yung tukso. Yung tukso, maaaring pakapagpapamak po sa atin. Maaaring nakapasa nga tayo doon sa marami matitinding pagsubok. Nakapasa tayo sa lahat ng hamon ng buhay sa pamamagitan po ng pagtitiis. Pero nahulog naman tayo doon sa tukso. Ang sabi diyan, yung tukso, nagsisimula po yan sa ano? Sa pagnanasa. Kapag ang pagnanasa nandiyan na, naghari na sa atin, ano susunod? Nagbubunga na yan ano? Kasalanan. Paggawa ng kasalanan. At ang kasalanan, pag naghari na sa ating buhay, ano ibinubunga, mga kapatid? Nagbubunga po ito ng kamatayan. Kaya kung tayo man nakapasa, nakatawid sa maraming pagsubok, ngunit nahulog naman tayo sa kasalanan na matutumbasan po ng parusang kamatayan, nawalan din ng saysay. Nawalan din pala ng kabuluhan yung ginawa po natin pagtitis sa maraming pagsubok po na ating pinagdadaanan. Sino po ang tiyak? Tiyak, garantisado po. Sino ang tiyak
na makatutulong sa atin upang labanan ang mga tukso. Sa unang Korinto po, sa next slide, sa kanyang G13 po, ganito po ang ating mababasa. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yung matitiis ng tao dadapwat, tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo tuksuin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Sino po ang tiyak na makatutulong sa atin upang labanan ng mga tukso? Si Yahuwah po. Si Yahuwah, tapat at buhay na Diyos. Hindi niya itutulot na matukso po tayo ng higit sa ating makakaya. Hindi po. Ano naman po ang dating dapat gawin sa ating panig? Nandiyan nakasulat mga kapatid. Gagawa naman tayo ng paraan upang ano? Upang ilagan yung tukso. Upang iwasan ang mga tukso. Ang burden hindi po sa ating Panginoong Yahuwah. Totoo, hindi niya itutulot na gano'n. Pero iiwas ka kapatid. Iilag ka. Meron bang nakaranas ng tulong ni Yahuwah sa tindi ng mga pagtusa kanya? Basahin po natin sa Mateo. Sa kanyang 4, sa next slide. Talata po 5 hanggang 11. Dinala naman siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, doon sa pinakamataas na bahagi ng templo. At sinabi niya kay Yahushua, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, tumanong ka. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka at aalalayan ka nila upang hindi tumama ang iyong mga paa sa bato. Pero sinagot siya ni Yahushua, sinasabi ng kasulatan, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Meron po ba nakaranas ng tulong ni Yahuwah sa tindi ng dinanan niyang tukso? Meron po. Sino yun? Malinaw ang ating pong Panginoong Yahushua. Sa paanong paraan po nagamit ng ating Panginoong Yahushua ang tulong po ng ating Panginoong Yahuwah? Sa pamagitan po ng mga nasusulat ng mga salita ni Yahuwah. Pero kung mapansin yung ang diablo, gumagamit din ng nasusulat ng mga salita ng Diyos. Ano ang diferensya? Pinipilipit yung mga nakasulat. Wala tayong makabasa sa nakasulat. Tumalon ka, wala po. Pero ang sagot, ang kalasag ng ating Panginoong Yahushua sa kapagtukso ng diablo, yung nakasulat. Ano nakasulat? Na kaya sinabi, huwag mo subukan ang Panginoon Diyos. Di ba ganyan din po ang ginagawa ng mga bulaang pastor, mga bulaang Kristo, leader ng reliyon, tulad ng ginawa ng diablo kay Yahushua? Ano yung ginagawa? Pinipilipit nila ayon sa kanilang kagustuhan ang mga salita ng Diyos. Ginagamit mismo nila yung katusuan ng diablo. Pero hindi tayo pananaig mga kapatid. Gagamit tayo ng nakasulat tulad ng pagkakagamit ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Hindi tayo maisahan mga kapatid. Bakit? Natuto na nga tayo. Tulad ng mga Bereano, nagsasaliksik bago sa mampalataya. Diba po ba? Kaya nga sabi gone are the days na pag sinabi nila, agad tayo, amen. Hindi po. Magsasaliksik muna tayo. Pag nakita natin, yun na totoo, susunod, sasampalatay, mananatili tayo. Tuloy pa natin pagbasa sa pagtukso po sa ating Panginoong Yahushua Kristo. Sa 8, pagkatapos, dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kayamanan at kadakilaan ng mga ito. At sinabi ng diablo kay Yahushua, ang lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba ka sa akin. Pero sinagot siya ni Yahushua, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang inyong paglingkuran. Nang nagpagkagay, iniwan siya ng diablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Nakita niyo susunod na tukso sa ating Panginoong Yahushua?
Ano tukso? Pinangakuan siya ng lahat ng material na bagay dito sa pinakita sa kanya lahat. Kapangyarihan. Anong gusto mo? Sa iyo lahat yan. Ito, mamimili tayo mga kapatid. Tulad sa atin, material na bagay, kayamanan, o material, o spiritual na kayamanan. Napatukso ba ang ating Panginoong Yehosya? Hindi. Sinabi mo niya, teka muna, iisipin ko, walang ganon. Hindi niya binigyan yung pangakong halaga na material na binibigay sa kanya ng dyablo. Anong sagot ng ating Panginoong Yehosya? Matindi. Ang kanyang paninindigan. Ang sabi niya, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Ganyan din po ba ang ating pananaw? Ganyan tipo ang ating paninindigan? Opo. Gaya din ang sabi ng Apostol Pedro, dapat muna kami magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Kaya kung babalikan po natin yung hula sa Isayas, hindi tayo magpupuri. Hindi tayo magpaparangal sa tao gaya na nasusulat sa hula sa Isayas. Ang pagpupuri po natin, yung pagpaparangal po natin, yung pagsamba po natin, yung paglilingkod po natin, nauukol lang po yan sa isa. Sino po yan? Yung ating Panginoon Diyos, ang pangalan po niya ay Yahuwah. Ano po ang pangwakas na mensahe ng Apostol Santiago sa mga unang tagasunod ni Yahushua? Sa next slide po, sa Santiago, sa kanyang 1:19, 22 at 25. Tandaan nyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa panalita, at huwag agad magagalit. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundan nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Ngunit ang tao nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang taong pagpapalay ng Diyos sa mga ginagawa niya. Ano po ang pangwakas na mensahe ng Apostol Santiago sa mga unang tagasunod ni Yehoshua Kristo? Sabi, maging handa tayo sa pakikinig. Sabi, huwag lang tayo maging tagapakinig, kundi sinusunod po natin yung ating napakinggan. Pero merong isa dun, nakita nyo? Pero bago sundin ang napakinggan po, sinasaliksik muna yung napakinggan. Hindi po ba ang ginagawa natin mga kapatid? Maging sa ating podcast every week, maging sa pagtuturo ng banal na turo sa ating mga sinasaliksik pa muna natin yan. Kapag nasaliksik natin at yan ang tunay at dalisay ng aral ng Diyos, doon tayo susunod. Pagsunod natin, hindi natin lilimutin yung ating mga sinaliksik na katotohanan. Saan po inahilin tulad ni Yehoshua po yung mga hindi lang basta naniwala o sumampalataya, kundi higit lahat mga tagasunod. Basahin po natin sa next slide. Sa Mateo, sa kanyang 7:24-27. Basahin po muna natin yung 24 hanggang 25. Kaya sino man nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Meron pang inahalin tulad ng ating Panginoong Yehoshua na niwala at sumampalataya at sumunod? Meron. Sino po yan? Tulad yung sa dalawang lalaki na nagtayo ng bahay. Pag-usapan mo natin una. Ang tawag sa kanya, matalino. Paano siya naging matalino? Ang ginawa niyang pundasyon, si Yehoshua po. Bilang kanyang bato, yan ang kanyang pundasyon. Paano niya nagawang pundasyon ang ating Panginoong Yehoshua Kristo? Sinusunod niya yung kanyang napakinggan sa ating Panginoong Yehoshua. Bakit po ang salita ni Yehoshua ay matibay na pundasyon? Sapat, kung maalala po niyo, yung salita ni Yehoshua ay siya ding salita ni Yahuwah na nadinig ng ating Panginoong Yehoshua.
Saan pundasyon po o saligan yung salita ni Yahushua na siya ding salita ng ating Panginoong Yahuwah? Saligan yon, pundasyon. Sa ano po? Sa ikaliligtas. Kaya sabi sa Roma 1:6, ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. Matibay na pundasyon o hindi? Matibay. Kaya kung ano man ang dumating na pagsubok, kung ano man dumating kahirapan, kagapitan, sige, tukso. Hindi siya matitinag, mga kapatid. Hindi siya magigiba. Hindi siya masisiraan. Hindi siya panghihinaan ng loob. Dahil ang pinanghahawakan niya ay mabisa at makapangyarihang salita at maging pangako ng ating Panginoong Yahuwah. Pag-usapan natin ito isa. Sino naman itong isa na nagtayo ng bahay? Tuloy pa natin basa doon sa 26 hanggang 27. Same slide. Ngunit, ang sino man nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha, at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nabagsak, nawasak. Sino naman po itong isa nagtayo ng bahay? Ay tinatawag siyang hangal. Yung una, matalino. Ito hangal. Bakit tinawag siyang hangal? Sapagkat nagtayo siya ng bahay. Anong kanyang pundasyon, mga kapatid? Buhangin. Kahit na practically, nakakita ba ka ng building dito? Ang pundasyon yung buhangin? Wala. Anong sinabing hindi niya ginawang pundasyon ang Panginoong Yahushua Kristo? Hindi niya ginawang pundasyon yung salita ng ating Panginoong Yahuwah, gaya ng ginawa nung unang taong matalino. Meron bang ganyan? Na nagtayo ng bahay, pero hindi ginawang pundasyon ang salita ng ating Panginoong Yahushua Kristo? Sa ating panahon, meron no? Meron. Doon sa 6:46 ng Lucas, bakit tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, at di naman niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ganyan. Nagtayo ng pundasyon doon sa buhangin. Anong ibig sabihin? Tinatawag nilang Panginoon ang ating Panginoong Yahushua, ngunit ang kanilang sinusunod at ginagawa ay utos ng kanilang leader. Hindi naman utos ni Yahushua. Yan ang taong tinatawag na hangal ng Biblia. Nagtayo ng pundasyon sa buhangin. Nagtayo ng pundasyon sa salita at utos o pangako ng isang leader. Tingnan niyo, mga kapatid. Ang pundasyon na si Yahushua, ang pundasyon na si Yahuwah, yung kanilang salita, yung kanilang utos po, nakapagliligtas yun eh. Yung salita nila at mga pangako, nakapagtatawid po yun, mga kapatid, sa ating mga matitinding pagsubok sa buhay, sa kahirapan, lahat niyan, matatawid tayo. Pero yung isang utos ng isang tao, taong nangangailangan din ng kanyang sariling kaligtasan, makapagliligtas ba yung mga kapatid? Makapagtatawid ba yun sa maraming kahirapan pagsubok sa buhay? Hindi. Kaya ang sabi ng Biblia, hangal ang taong ito. Ang ginawa niyang pundasyon, hindi niya ginawang pundasyon ang ating Panginoong Yahushua at ang ating Panginoong Yahuwah. Paano inilarawan po ng Biblia ang bahay na itinayo sa pundasyong buhangin? Basahin po natin sa next slide. Sa Job, sa kanyang 13 hanggang 15. Gayon ang mga landas na nagsisilimot sa Diyos at ang pag-asa ng di banal ay mawawala. Na ang kanyang pagtitiwala ay mapaparang at ang kanyang tiwala ay isang bahay gagamba. Siya'y sasandal sa kanyang bahay, ngunit hindi tatayo. Siya'y pipigil na mahigpit dito, ngunit hindi makapagmamatigas. Paano po inilarawan ng Biblia yung bahay na itinayo, ang pundasyon ay buhangin? Sabi, sasandal ko sa bahay. Hindi tatayo eh. Gegewang-gewang nga eh. Bakit? Ang pundasyon mo'y buhangin. Pipigil ka pero hindi ka makatayo sa bahay. Ano pa sabi? Yung kanilang pagtitiwala, mapaparang. Bakit? Sapagkat walang salita ni Yahushua.
Walang salita na walang pangako na magliligtas sa kanila. Ang sabi, ang kanilang tiwala, yung kanilang pag-asa, ay ano po? Isang bahay, gagamba. Nakita niyo yung bahay gagamba? Isang ihip lang ng hangin eh. Sira na. Wasak na eh. Tanong pa, may nakita kayong gagamba ba na nung nasira na yung kanyang bahay gagamba, bumalik at ginawa? Wala. Walang ganon. Iniiwan na niya yon. Bakit? Wala nang kwenta yun eh. Wala nang silbi. Ganyan din ang taong nagtayo ng pundasyon ay hindi ang ating Panginoong Yahusya, hindi ang ating Panginoong Yahuwah. Kaya sino tinutukoy dito? Na ang kanilang tiwala, yung kanilang pag-asa ay bahay gagamba. Ay nagsilimot sa Diyos. Yung Diyos na tumawag sa kanila. Pag kinalimutan mo ang Diyos, yung pag-asa mo, kasama niya mawawala sa pagkalimot mo sa Diyos. Pero sa atin mga kapatid, nanindigan, nanatiling tapat kay Yahuwah, buhay na buhay sa ating puso, sa ating pamumuhay, yung kanyang pangako. Kaya minsan naalala ko mga kapatid, nakasulat sa Kawikaan, 29:1, ang sabi, ang madalas na masaway, nagpapatigas ng kanyang leeg, biglang mababali. Ano? Walang kagamutan. Masaklap yung mga kapatid. Kaya patuloy tayo sa ating podcast. Pag-anyaya tayo mga kapatid para makita nila ang tunay na aral, dalisay na aral upang lahat po magkamit ng pangako ng ating Panginoon Diyos. Ano po ang mahalagang aral na dapat po nating matutunan ngayong umaga? Basahin po natin sa 1 Korinto, sa 1:8-9, ganito po ang nasulat. Mga kapatid, ang Apostol Pablo ang sasalita, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asya. Napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asa mabuhay pa. Akala namin noon ay katatapusan na namin. Ngunit, nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. Ano po ang malagang aral na dapat po nating matutunan mga kapatid? Ay, sinabi na po sa Pablo. Na ayon, dumaan siya sa maraming pagsubok bilang apostol to, no? Bilang ministro. Naghirap sila ng paghihirap. Anong klaseng paghihirap? Sinabi, napakabigat ng dinanas sila. Halos hindi na namin nakayanan. Ganon katindi ang pinagdaraan ng kahirapan at pagsubok sa buhay. Alam niyo naman si Apostol Pablo, pagsubok niya sa personal na buhay. Meron. Katulad natin. Hindi lang yun. May pagsubok pa siya bilang ministro ng ating Panginoong Yahushua sa kanyang pagtuturo. Pero ang sabi niya, nangyayari ang lahat ito. Anong dahilan? Para matuto kami. Tayo din mga kapatid, matuto tayo. Huwag tayong magtiwala sa ating sarili. Kanina tayo dapat pagsaliwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya, mga kapatid, nagtanong ang Apostol Pablo, sa maraming kahirapan, pagsubok sa buhay, matitindi. Lalo na mga kapatid natin, nasalanta ng bagyo sa Pilipinas. Totoong matindi mga kapatid. Totoong matindi. Gaya na sinabi ng apostol na si Pablo. Napakabigat. Pero sinundan niyo yung, ang sabi niya, sino? Ano ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Kristo? Nasa 8, Roma 8:35. Sabi, kaguluhan kaya? Magulo sa Pilipinas. Yung baha, yung bagyo, kabigatian, yung pag-uusig, pagkagutom kaya? Lahat ng kahirapan kaya? Lahat ng panganib kaya? O kamatayan? Lahat tayo dumaraan niya mga kapatid. One way or the other. Pero sabi niya, hindi. Sabi niya, hindi sa lahat ng mga ito.
Sabi niya, lalo pa tayong higit na magtatagumpay sa pamamagitan na nagmamahal sa atin. Yun ang ating angkol, mga kapatid. Yun ang nagpapatatag sa atin. Ang alin? Yung nagmamahal sa atin. Sino po ba nagmamahal sa atin, mga kapatid? Sino? Maring malimutan tayo ng ating mga anak, ng ating kamag-anak, dahil sa panindigan. Pero ang Diyos, ang ating pong Panong Yahuwah, sa pamamagitan niya, magtatagumpay pa tayo sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng matitinding hamon sa buhay. Kaya, in the end, sabi niya, matitiyak ko, walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kaya tanungin natin, mga kapatid, anong presyo natin? Anong dapat mangyari sa atin para i-give up natin ang ating karapatan? Anong katapat natin para isuko natin yung pag-asa nibigay sa atin ni Yahuwah? Anong itatapat natin para i-give up natin, isuko, umurong tayo doon sa ating responsibilidad na binigay ng ating Panginoong Yahuwah? Wala. Wala tayong may tatapat sa kanyang pag-ibig, sa kanyang pangako, sa kanyang bayan, bayan na hinulaan niya sa huling araw. Yan po ang ating leksyon. Tumayo pa kayo at tayo po ay mananalangin, mga kapatid. Panginoon po namin Yahuwah, maraming salamat po sa muling pagtuturo mo sa amin. Sapagkat pinalalakas mo ang aming loob. Loob na minsan nasisiraan ng loob kami. Pasensya na po, Panginoon, minsan naduduwag din kami bilang tao. Lalo na kapag dumarang kami sa matitinding pagsubok at makahirapan. Lalo na naalala namin aming mga kapatid na dumaranas na matinding kahirapan gawa ng salanta ng bagyo at mga pagbaha. Ama namin, kaawaan mo kami. Gaya ng turo mo sa ayos namin, gaya ng turo mo sa amin, nanghihingi kami sa iyo ng karunungan. Bigyan mo kami ng karunungan para malutas po namin, para makahanap kami ng paraan upang mapagtagumpayan po namin ang mabibigat na pagsubok sa aming buhay. Ikaw po ang pag-asa namin. Sa iyong pangako kami nangahawak, Ama namin. Sa iyong kapangyarihan, pag-ibig mo at pamamahal na ipinangako mo sa amin. Ama namin, iligtas mo naman po kami. Alam namin, marami kaming kasalanan sa iyo. Marami kaming pagkukulang sa iyo. Sana po, huwag itong maging hadlang para huwag mong pakinggan ang aming pakiusap. Tingnan mo sana ang aming puso. Alalahanin mo sana ang pangakong tapat mo sa iyong bayan. Bayang pinili mo sa uling araw. Alalahanin mo ang aming mga kapatid na nagdurusa ngayon sa matitimba at mga bagyo. Huwag mong pababayaan sila. Huwag mong pababayaan sila na mawala ng pag-asa. Panginoon, tulungan mo kami. Pangako namin lagi sa iyo. Totoo naman po. Hindi kami uurong. Hindi kami magtataksil sa iyo. Pero baka dumating naman ang pagkataon. Hindi na namin kayanin ang aming pagsubok sa amin. Ama namin, kaawaan mo kami. Marami na kaming panahon. Ginugol sa paglilingkod sa iyo. Hindi kami nagbibilang, Ama namin. Sa amin lang. Bigyan mong konsiderasyon ang aming panalangin. Maawa ka po sa amin. Lalo na po sa aming mga kapatid na naghihirap. Wala kaming may tutulong na ganap. Kundi isama sila sa aming panalangin. Huwag mo silang pababayaan, Ama. Bigyan mo sila ng tapat na puso. Papanatagin mo kanilang kalooban. Huwag silang umurong. Huwag silang matakot sapagkat bibigyan mo kami ng lunas sa lahat po ng aming sinasagupa sa mga buhay namin. Basbasa mo ang aming sambayan. Tulungan mo kami. Kailangan namin ng kayamanan na gagaling sa iyo. Totoo, kailangan po namin mabuhay. Pero sa amin, binibigyan po namin ng mas halaga ang espiritual, ang tunay na buhay na ipinangako mo sa amin.
Kaya tulungan mo kami na huwag matukso. Huwag kami magapi ng sanlibutan ito. Huwag kami pumanig kami lagi sa panig mo upang kami maging dapat sa lahat ng pagkakataon, maging dapat kaming tatanggap ng putong na buhay na ipinangako mo sa bawat sa amin. Ganap ang aming pananampalataya na tinanggap na po namin ang aming ipinakiusap at ipinanalangin po sa iyo. Sapat ang lahat pong na ito ay aming ipinakikiusap sa tanging karapatan po lamang ng aming Panginoon at Pagligtas, Panginoon po namin Yahusa Kristo. Ang mga biyayang pagliligtas ng Panginoong Yahusya, ang pag-ibig ng Diyos o ni Yahuwah, at ang patuloy na pakikipisan ng Espiritu Santo ay siya nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, as usual po, makikita nyo sa ating screen ang paalala, yung YouTube channel po natin, yung Facebook, is-share po natin, i-like po natin. At para sa atin pong ikabubuting espiritual, umatin po tayo mga kapatid, marami po tayong mapupulot na ganun pala yun. Para makita natin yung tunay na aral nating pinasampalatayan at pinanandiganan po. Kaya doon po same thing, doon sa 1 Timothy 2:1, ipanalangin po natin kasama yung mga lahat po ng tao ng sangkatauhan. Ang dami pong kahirapan ngayon, magkabi-kabila. Gera doon, gera dito, kalamig dito, kalamig doon. Ipanalangin natin sila para magkaroon pa ng pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos at makapagkamit ng kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Yan lang po ang message for today. Have a good weekend po mga kapatid. Sa puso natin ang aral ng Diyos Yahuwah at maging matatag. Pagkat na darating araw ng paghuhukom o kaya siya'y tingin mga labing ang iglesia. Ipagtanggol ang katwiran gamit ang sandal.